Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga tao po mga kapatid po natin na nandito sa church, magandang gabi po. At sa mga tao po, mga kapatid po natin na nanonood through online po. So bago po natin umpisahan ang gawain na ito, maaari po ba na maghanap po tayo ng quiet place nang sa ganon ma-feel natin yung presensya ng ating Panginoon sa gabing ito. At patuloy na mangusap ang Lord sa atin. Hallelujah. Mari po ba tayong tumayo sa mga kapatid po nating nandito? Ayan. Hallelujah. And bago po natin umpisahan ang gawain na to, hinihiling po ko po na ang bawat isa sa atin ay dumulog sa ating Panginoon. Patuloy po nating i-welcome ang banal na Espiritu sa oras na ito. Hallelujah. And as we welcome the work of the Holy Spirit right now, can we just sing this song, Wala Kang Katulad, Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, church. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pawitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Akang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pawitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Yes, Lord God, yan po ang aming dinideclare sa oras na to, Panginoon, na wala kang katulad sa aming mga buhay, Lord. Wala nang hihigit, Panginoon. Wala na pong papantay sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord,
ang bawat isa po sa amin, mga kapatid po namin na nandito sa loob ng church, at ganun din po sa nanonood, Panginoon, sa through online, Lord God. Lord, bawat puso po ng bawat isa sa amin ay nagpapakumbaba. Idinudulog po, Panginoon, ang aming mga puso sa inyong harapan, Lord God. Patuloy po kami nagpapalinis sa inyong harapan, Lord, sa mga kasalanan na aming nagawa sa buong linggong ito, Lord. Mga bagay na hindi nagbigay kaaya-aya sa inyong harapan, Lord God. Lord, mga bagay na aming naisip, nasabi at nagawa, Lord God, na hindi bigay kaluguran sa inyong paningin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord God. Itama niyo po ang motibo ng bawat isa sa amin, kasabay ng aming pakikinig ng inyong salita, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, ganun din po, Panginoon, sa lingkod niyo po sa gabing ito. Lord, bless him, Lord God. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon. Ang bawat salita na magmumula sa kanyang bibig, Panginoon, ay dalangin, Panginoon, namin na ito ay nagmula sa inyo, Lord God, at hindi, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon. Work, Lord God, patuloy kang kumilos sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy niyo po siyang itago sa kanyang kahinaan, Panginoon, sa kanyang pagpapahayag ng inyong salita. Ang tanging inyong kalakasan, ang kaluwalhatian, Panginoon, siyang maramdaman at makita namin sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat sa buhay ng bawat isa po sa amin, at patuloy po namin kayong itinataas, Lord God. Thank you, Lord. At patuloy po namin dinideclare ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at pagkaisahin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, and all this our prayer, O Lord, in Jesus' mighty name. Everybody say Amen. Ayan, so tinatawagan ko na pong ating lingkod, si Pastor Cristobal Silino. God bless po. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito sa church. At ganun din po sa mga nanonood via online. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Niloob niya muli na tayo po ay nagkatipon-tipon upang manalangin. Alam ko po na ang prayer po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil ito po yung isang tumutulong sa atin upang ang mga problema ay may dulog natin sa Diyos at alam natin na ang Diyos ang siyang tutugon, ang Diyos ang siyang magbibigay ng solusyon. Naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos sa mga bagay na yan at hindi niya tayo pababayaan at iiwan. Siya ang tutulong sa atin at nais lang ng Panginoon na magkaroon tayo ng patuloy na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa oras na ito, atin na pong dinggin ang salita ng Diyos batay sa Kanya pong mga salita. Ang ating teksto po ay dito po sa Efeso, Kabanata 6, versikulo 18. Ito po ang sinabi dito po sa Efeso, Kabanata 6, versikulo 18. Sabi po sa Tagalog, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Matagal na pong pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. The book of Episo, mga kapatid, ito pong Episo, sinulat po ito, walang iba kundi si Apostle Pablo, na kung saan ito po ay isang reminders po niya o paalala po niya. Yan. Pinapaalala niya po yung mga taga-Efeso. Kung tirignan po natin, mga kapatid, ito po ay isang paalala niya sa kanila. Ito po yung panghuling mga pananalita niya o sulat niya sa kanila at pinalalahanan niya na kung babasahin natin mula sa verse 10, sinabi niya na sila po ay manatiling magpakatatag. Yan. Manatili silang magpakatibay, magpakatatag sa kanilang pananalig sa Diyos. At idinugtong pa niya na ang iyong mga kaaway ay hindi mga tao, kundi ang mga may pinuno, mga may kapangyarihan, sabi sa verse 12, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito, ang mga ukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon,
makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng iyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kumbaga, ito po ay isang paalala niya na dapat ang mga Kristiyano o ang mga taga-Episo o mga lingkod ng Diyos ay dapat isuot po nila yung spiritual na balute. Kumbaga, ito po ay sinalaysay dito ni Apostol Pablo in verse 14 pababa, mga kapatid, na kung saan bilang isang Kristiyano, yung tinanggap nila sa Diyos ay dapat nakikita sa kanilang mga buhay. Kaya nga, diniscuss niya dito in verse 14, sabi niya, kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang mabuti ng pagkamatuwid, sabi niya. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Mabuting balita ng pakikipagsundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab sa palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. At ito po sa ating pong teksto, kumbaga ito po yung conclusion ni Apostol Pablo na kung saan magagawa lamang nila ito sa pamamagitan po ng panalangin. Kumbaga dito po siya nag-conclude. Sabi niya sa 18, sabi niya, ang lahat ng ito, sabi niya, gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Diba? Napakaliwanag po dito. Kumbaga, ito po yung isang kukumpleto sa spiritual armor po nila na isusuot po nila. Kumbaga, ito po yung isang makakatulong sa kanila upang sa ganun mapaglabanan nila ang kaaway, mapagtagumpayan nila ang kaaway. Di ba? Kumbaga ito po isang paalala po ni Apostol Pablo sa kanila. Pinalalahanan niya na dapat sila po ay laging, sabi niya dito, yung lahat ng pagkakataon manalangin kayo. Sabi niya, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Napakahalaga. Kumbaga dito po ay binigyan niya po ng kahalagaan ang pananalangin, mga kapatid, at pagsamo sa Diyos. Diba? Pananalangin at pagsamo. Sabi niya, dugtong pa niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Diba? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Dahil alam na Apostol Pablo na ang kaaway, 24/7 yan na nagtatrabaho. Alam natin na ang kaaway, ayaw niya na ang mga tao, especially sa atin na mga Kristiyano, ay laging lumalapit sa Diyos, laging nagtitiwala sa Diyos, laging sumasangguni sa Diyos, laging nananalig sa Diyos. Yan. Gusto ng kaaway na tayo po ay mailayo sa Diyos. Kaya nga, lagi siyang gumagawa ng kapaaraanan. Diba? Ginagamit niya yung mga sitwasyon, yung mga problema natin. Ginagamit niya ang mga tao kung minsan, diba? Ginagamit niya yung mga sakuna. Ginagamit niya yung mga problema, mga mabibigat, even yung karamdaman, na kung saan yan po yung mga taktika ng kaaway, ginagamit niya yan upang, upang ang tao ay, ano ba yung mga mararamdaman ng tao pag may problema, di ba? Nangangamba, natatakot, nawawalan ng pag-asa. Yan ang gawain ng kaaway. Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo na dapat kayo'y magpakatibay. Yan, laging handa at lagi ninyong isuot ang baluting espiritual na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na kung saan yan po yung kaliwanagan. Di ba? Tayo po ay liniwanagan ng Panginoon nung nagkaroon po tayo ng ating personal na relasyon sa Kanya. Nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, alam natin na ang Diyos kasama natin. Alam natin na ang Diyos hindi tayo pababayaan. At alam natin na kaya po nating labanan ang kaaway. Kahit sila po yung may kapangyarihan, namumuno sa kadiliman. Sabi niya dito po sa sanlibutan. Yan, sabi niya dito, ang mga tagapamahala ng kadiliman, namamayani sa sanlibutan ito, ang mga ukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid, na kung saan nandyan po ang kaaway, laging nakabantay. At isa po tayo sa mga Kristiyano yung binabantayan po niya. Kaya nga, sabi dito, paalala ni Apostol Pablo, na ang lahat ng ito'y, di ba, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sabi po ni Apostol Pablo.
Kung minsan, mga kapatid, ang prayer, di ba, nane-neglect natin, binabaliwala natin, hindi natin binibigyan ng importansya. Isa po sa nakakalungkot na ginagawa ngayon ng mga Kristiyano o tao. Nagiging busy po sila, di ba? Nagiging busy na tayo sa mga gawain dito sa mundo. Nagiging busy tayo sa ating mga trabaho. Kung minsan nagiging busy tayo sa ating sarili, sa ating pamilya. Wala na tayong panahon sa pananalangin kung minsan, mga kapatid. Kaya nga isa pong paalala na kung saan isinasamo po dito ni Apostol Pablo at ganoon din po likewise na kung saan tayo po ay pinalalahanan din ni Apostol Pablo na dapat manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, manalangin tayo lagi. Tulad lagi pong sinasabi ni Apostol Pablo in 1 Thessalonians na 1 Thessalonians 5:17, di ba? Maging matayaga sa panalangin, even Colossians. Manalangin kayo, sabi niya, sa lahat ng pagkakataon. Kumbaga, idinidiing at talagang isinasamo po ni Apostol Pablo sa atin, di ba, sa mga Kristiyano na dapat tayo po ay manalangin sa lahat ng pagkakataon. Ipanalangin natin na tayo po ay laging tulungan ng Diyos, laging bigyan ng katagumpayan ng Diyos at bigyan tayo ng kalakasan upang harapin ang kaaway, upang harapin yung mga nagliliyab. Di ba, sabi niya dito, ang kaaway ay, di ba, mayroon siyang palaso na nagliliyab, na talagang yan po yung itinatama niya sa atin. Once na wala po yung baluto, yung spiritual na baluti sa atin, mga kapatid, talagang matatamaan tayo, masasaktan tayo, di ba? Mamamatay pa tayo, spiritual, mga kapatid. Kaya nga maraming mga Kristiyano na nagiging talunan, hindi nagtatagumpay. Maraming mga Kristiyano ang nawawala sa Diyos dahil kulang po sila sa prayer. Yan po yung talagang katotohanan. Kulang sa prayer. Hindi binibigyan ng halaga ang pananalangin. Hindi binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Nagiging busy sa mga bagay-bagay. Nagiging busy sa mga binibisihan ng mga tao. Pero mga kapatid, dito po, muli, sabi niya, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Patnubay ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, kailangan pag nagnalangin tayo, hingin natin sa Banal na Espiritu, nagabayan tayo na siya yung tumulong sa atin upang makapanalangin tayo ng maayos. Upang ang ating panalangin ay marinig ng Diyos Ama. Kasi kung nanalangin lang tayo sa ating pangsariling kakayanan, mga kapatid, useless po yun. Bilang isang Kristiyano, alam natin na ang Banal na Espiritu ang isang nakakatulong sa atin upang mas makakalapit tayo sa Diyos at mas didinggin at sasagutin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, sa patnubay, kailangan ang Banal na Espiritu ng Diyos upang sa ganon, koneksyon, di ba? Para makakonect tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung minsan hindi natin nararanasan ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Kung minsan, di ba, inineglect pa natin ang Banal na Espiritu. Binabaliwala natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Dapat siya po yung isa na namamayani sa ating mga buhay. Patnubay ng Banal na Espiritu, kaya lagi, di ba, sabi niya, kaya't lagi kayong maging handa. Yan. Handa. At patuloy na manalangin para sa lahat ng inirang ng Diyos. May dinugtong pa siya dito. Manalangin, personal, then after that, sabi niya, manalangin kayo para sa lahat. Hindi lamang po ang ating sarili ang dapat nating ipinapanalangin, mga kapatid. Hindi lamang po sa ating pansarili. Kumbaga, ito po ay isinasamo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Episo at ganoon din po sa atin. Kaya nga, nandito po tayo, nagtipon-tipon, nagkakaisa upang manalangin, hindi lamang sa atin, kahit na mayroon po tayong personal na panalangin, pero sa ating corporate, mga kapatid, di ba, lagi nating ipinapanalangin at yan po yung pinaka-the best na gawin po natin, lagi nating ipanalangin ang mga hinirang o ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Isa po ito sa responsibilidad din po natin, mga Kristiyano, na dapat tayo pong lahat ay nagpapanalanginan, di ba? Ipinalalangin natin, isinasamo natin ang bawat isa sa atin. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin. Kasi ang prayer, ito po yung isa na maitutulong lang po natin sa kanila. Kumbaga, isang malaking maitutulong natin. Di ba? Marami pong mga nangangailangan, marami mga kapatiran
na marami pong mga pangangailangan. Na sa pamagitan ng prayer na isasamo natin sila, ipapanalangin natin sila, at alam natin, naniniwala tayo na pag tayo po ay nanalangin at ipinalangin sila, tutulungan sila ng Panginoon. Di ba? Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kasi nga, ang prayer na nagkakaisa ay napaka-powerful, mga kapatid. Ang prayer na talagang mayroon tayong tinutumbok na ipinapanalangin, pag tayo po ay nagkakaisa, mangyayari at mangyayari yan, tutuparin yan ng Diyos. Kasi makapangyarihan, kasi yan po yung sabi niya. Ang mga nagkakaisang nanalangin, makapangyarihan yan. At dapat yan po ay lagi nating gawin, mga kapatid. Hindi lamang tuwing ganito, may mga gathering, mga kapatid. Kundi kahit na nasa loob tayo ng ating bahay, mga kapatid, sa ating panalangin personal, na dapat i-include po natin ang lahat. Di ba? Include natin ang lahat. Ipanalangin natin ang lahat. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin. Upang sa ganon, sabi dito, makatatagal kayo. Di ba? At sabi pa ni Apostle Pablo in 19, sabi niya, ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kung maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Kumbaga, humingi rin siya ng prayer sa mga taga-Episo. At ganoon din sa atin. Isa rin po na dapat nating ipanalangin yung mga namumuno sa atin. Yung mga pastor natin, di ba? Yung mga leader po natin. Kasi ang mga leader, ang mga pastor, may mga kainahan din. Huwag nating sabihin na lahat kami ay mga superhero na walang kapaguran, walang discouragement o kaya, di ba, walang problema, walang sakit. Ang lahat, mga kapatid. Ang mga membro, even ang mga leaders, mga pastor especially. Kasi, di ba, sila po yung nangangaral, isa. Di ba? Sa mga spiritual na leader natin, sila po yung mga nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dapat isa po sa makakatulong sa kanila ay prayer po natin. Yan, napakahalaga ang prayer, mga kapatid. Kaya sabi dito, ipanalangin din ninyo ako, sabi ni Apostol Pablo, pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong may payag ang hiwagang ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, sabi niya, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. At yan din po ang aming pong hiling, mga kapatid, na lahat tayo manalangin. Lahat po dapat ipanalangin natin ang mga membro, ang mga pastor, ang mga leader, at lahat-lahat na. Kaya ito po yung munting paalala po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Bigyan natin ng kahalaga ng ang panalangin. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo saan man tayo, mga kapatid. Kasi we are free na. Malaya po tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Yan. Malaya po tayong manalangin. Kahit nasaan ka man, kahit nasa bahay ka, kahit nasa mga biyahe ka, kahit nasaan ka mang lugar, pwede kang manalangin na. Pwede mo lang kausapin ng Diyos at pwede ka nang humingi sa Diyos. Yan. Manalangin na may pananampalataya. Yan. Yan. Magkaroon ka ng pananampalataya na tutugunin at sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, darako po tayo ulit sa pananalangin. Kung si Apostol Pablo, binigyan niya ng kahalagaan ng pananalangin, dapat gawin din po sa atin. Mas ngayon, bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Diyos na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa ating pananalangin. Kaya sa gabing ito, darako po tayo sa ating pong pananalangin. Yan. Sa ating pong personal na panalangin muna. Sa mga nanunood na kasama natin, pwede kayong makiisa sa amin sa personal muna na panalangin. Pwede kayong lumuhod. Kung nandyan kayo sa kwarto nyo, pwede kayong lumuhod yan. Makisama kayo sa panalangin. Hallelujah. At include din ninyo, hindi lamang po ang inyong mga sarili. Yan. Isama ninyo yung pamilya, mga kaibigan, especially yung mga hindi pa mananampalataya. Yan, yung mga mahal natin sa buhay na magkaroon sila ng kaligtasan. Amen. Magkaroon sila ng kaligtasan tulad natin. Yan. Iniling ko nga na tayong lahat ay tumayo. In response sa salita ng Panginoon muna, tayo po ay umawit ng isang awitin. Awitin natin yung kantang, ang puso ko'y dumudulog sa iyo, yung banal mong tahanan.
gawin po nating panalangin ito. Hallelujah. At after na awitin po natin ito, tayo po ay pumunta na dito sa church, saan man tayo sulok dito, at manalangin tayo, lumuhod tayo para sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaniit ka at sa'yo ay pumisan ang puso ko. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagiging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaniit ka at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Punta na po tayo sa ating personal na panalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Darako po tayo sa ating corporate na pananalangin. Ayan, praise the Lord. Darako na po tayo sa ating corporate na panalangin. Pero bago yan, may mga prayer request po ba tayo? Yung nais ninyong include na ipanalangin po natin ngayon? Patuloy natin ipanalangin ang ating church, mga kapatid. Panalangin natin yung si Ma'am Lawrence. Yan, for Brother Manny and Brother Lawrence sa kanilang karamdaman, ipanalangin natin for healing, complete healing. Yan, wala na po ba? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Manalangin po tayo. Hallelujah. Sama-sama po tayo na manalangin sa oras na ito. Patuloy kami na dumudulog at sumasamo sa iyong harapan, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy namin kayong dinadakila. Patuloy namin kayong itinataas, pinararangalan at pinapupurihan at pinapasalamatan sa walang hanggang pagmamahal ninyo at kabutihan ninyo na patuloy ninyong ipinaparanas sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinudulog sa iyo ang mga kapatiran naming may karamdaman, si Brother Manny at Brother Lawrence, Lord, na may karamdaman sa oras na ito. At sino man po, Panginoon, na membro ng aming pamilya o dito po sa church at sino man po, Panginoon, na mga nangangailangan ng kagalingan, even, O God, yung mga kasama po namin, O God, sa oras na ito, sa mga nanonood via live stream, Panginoon. Amin po silang itinataas sa inyo. In the name of Jesus, hallelujah, kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Iparanas po ninyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa oras na ito. Ipadama po ninyo. Ipuin po ninyo sila ng iyong makapangyarihan kamay at ibuhos ninyo ang iyong kapangyarihan sa kanila at ibigay ang kagalingan na nagbumula sa inyo. Ang kagalingan na, Panginoon, ignaway igawad po ninyo at ibigay ninyo sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus, i-restore po ninyo yung nawalang kasiglaan at kalakasan po nila at tulungan mo po sila, Panginoon, at naniniwala kami, O God, na tinugon mo na po ang aming panalangin. Salamat, O God, sa kagalingan, salamat sa kalakasan, muli na ipong ipinagkaloob sa kanila at wala na pong magiging balakid, hadlang, Panginoon, sa kanila. At ganoon din po, Lord, itinatas din po namin, O God, ang church na ito, patuloy mong pagpalain ang mga activities ng church na ito sa lahat po ng mga departamento, Panginoon, men, women, young women, Panginoon, sa children, sa young people, O God, sa men. Lord, amin pong itinataas sa lahat po ng mga activities, O Lord, sa mga Bible studies, O God, sa mga gawain, Panginoon, amin po itong itinataas sa iyo. Hallelujah. Sa mga outreach, O Lord, sa Mianan, at sa laod po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ito po yung aming itinatas sa iyo na patuloy kang kumilos, O Lord, sa mga salita ninyong naibabahagi, sa mga aktibidades na yan, Panginoon, sa mga gawain iyan. Naway may tanim sa puso't isipan ng bawat isa na dumadalo, Panginoon. At maging kami po, God, ay titibay, lalakas, at patuloy, O God, nalalago sa aming espiritual na pamumuhay. Lord, patuloy kang kumilos, O God, sa iglesyang ito. Patuloy mong iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na espiritu. Puspusin mo po nawa ang lahat po ng dumadalo, O Lord, sa mga gawain sa iglesyang ito. Hayaan po ninyo nawa na ang iyong presensya ay madama ng bawat isa na pagpasok pa lang po namin ay ramdam na po namin ang iyong pong presensya at kami po, God, ay mag-i-enjoy sa aming pakikipag-fellowship sa iyo. Ganoon din po, Panginoon, aming pong itinataas ang mga kananayan, O Lord, na naki-fellowship, National Fellowship sa San Mateo, Isabela. Ngayon, Panginoon, dalangin po namin ang patuloy na paggabay ninyo sa kanila, 10 ng kanilang mga kasama doon, Panginoon, na siya naki-fellowship. Patuloy kang kumilos, Panginoon, nawa sa lahat po ng mga salita po ninyo na naibahagi, Panginoong Diyos, na ibabahagi pa, O Lord, ay maitanim sa kanilang puso't isipan at bit-bit po nila yan, O God, sa kanilang pag-uwi, Panginoon. At sila po, Lord, ay magpapahayag sa iyo pong kabutihan at sa iyo pong ginagawa at patuloy na ginagawa sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin ay patuloy mo silang pakaingatan, protektahan at huwag niyo po silang pababayaan. Ganon din po sa kanilang pag-uwi at pagbabalik, Panginoon, sa amin, dito po sa aming lugar. Panginoong Diyos, sa lahat po, God, ng biyahe
Panginoon, dalangin po namin yung kaligtasan, yung safety, O God, na kanilang pagbabiyahe. At ganoon din po, Panginoon, itinatas din po namin ang aming mahal na pastor na sa Bohol ngayon, Panginoon. Patuloy mo na siyang pakaingatan, protektahan sa kanyang seminar doon, Panginoon. Huwag mo siyang pababayaan. O God, ikaw pong patuloy na pumatnubay at gamitin mo siya doon, mightily, effectively, Panginoon. Ano naman po yung kalooban at nais ninyo sa kanya doon, your will be done, Panginoon. Salamat po, Lord God, at alam namin, O Lord, na ikaw siyang patuloy na gagabay at mag-iingat. Ganon din po, 10 ng kanyang mga kasama doon. At ganon din po, Lord, itinatas din po namin ang mga kapatiran, O Lord, o membro ng aming pamilya, mahal namin sa buhay, O God, na sa mga iba't ibang dako ng mundong ito, iba ng aming bansa, sa mga naglalakbay sa karagatan, saan man sila, Panginoon, dalangin po namin ang patuloy na kaligtasan na iyong igawad sa kanila, protektaran niyo po sila, bantayan mo po sila, huwag mo silang pababayaan, pagpalain po ninyo at tulungan anuman yung mga problemang dumarating sa kanila at patuloy mong panghawakan, patatagin at itaas ang antas ng kanilang pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Ikaw, patuloy mo rin po silang i-comfort, O Lord God, kung namimiss man nila ang kanilang mahal sa buhay. Dito po sa aming lugar, Panginoon. Pagpalain mo po sila, O Lord. Patuloy ka na mag-ingat at gumabay sa kanila. At ganun din po, Lord, itinatas namin ang may mga problema, pinansyal, material na bagay, Panginoon. Dalangin po namin at tulungan mo po ang bawat isa na nangangailangan, O Lord. Sa mga nangangailangan ng katalinuhan, sa mga estudyante, dalangin po namin na patuloy mo silang bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Lalong-lalo na sa mga anak po ninyo, Panginoon, na hindi sila mauhuli sa klase, bagkus na nangunguna sila at ikaw ang siyang maitataas, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nagtatrabaho, patuloy mo sila bigyan ng kalakasan, Panginoong Diyos, at proteksyon, Panginoon. Sa lahat po, God, ng source of income po namin na amin pong itinatas sa iyo, alam namin na hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang siyang patuloy na magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy mo rin pagpalain, O God, ang aming bansa. Alam po niyo yung sitwasyon ng aming bansa, yung kinakaharap na problema, Panginoong Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin yung katiwasayan, yung kaayusan at katagumpayan, Panginoon, sa mga namumuno sa amin na mapamunuhan kami ng maayos, O God. At patuloy na maihayag ang iyong salita sa aming bansa, Panginoon. Sa aming probinsya, sa aming bayan at sa aming pong barangay ay nawa patuloy mo na igawad ang kapayapaan, pagkakaisa, O God, yung pagmamahalan, at higit sa lahat, yung salita po ninyo, Panginoon, na ipapahayag at makikita po nila sa pamamagitan po namin, O God, ng mga lingkod po ninyo, ay nagiging ilaw at asin po kami, Panginoon, sa kanila. Lord, dalangin po namin na pagpalain mo po ang aming pong barangay, ang aming bayan, probinsya, at ang aming bansa, Panginoon. Alam po ninyo yung sitwasyon po namin dito po sa aming pong barangay. Yung kawalan ng tubig, O Lord, dalangin po namin, Panginoon, na naway ipagkaloob mo po yung pangangailangan namin yan, na magkaroon na po ng ulan, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin na wala pong imposible sa iyo, O Lord God. At sa lahat pa ng mga problema, Panginoon, na kinakarap po ng aming barangay, ng lahat po ng tao sa aming barangay, dalangin po namin na bigyan mo kami ng katagumpayan nito, O Lord God. Salamat po, Lord, at patuloy ka na magpala sa aming pong barangay, Panginoon, at patuloy nawa na may palandakan ng iyong pong salita. Gamitin niyo po kami na mga lingkod ninyo na maging ilaw at asin sa lugar na ito, Panginoon, at makita nila kayo na siyang nangunguna sa aming pong mga buhay, O Lord God. At magkaroon din po sila ng kaligtasan sa lahat po ng membro ng aming pamilya, sa lahat mo ng mahal namin sa buhay na hindi pa po, wala pa pong personal na relasyon sa iyo. Nawa, Panginoon, magkaroon sila ng personal na relasyon sa inyo upang sa ganon, Panginoon, ay tulad din po namin, sila po, God, ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatiran, sa mga membro po sa iglesyang ito, dalangin po namin patuloy, O God, na tibay na ipangigawad sa bawat isa yung kalaguang espiritual, yung kalakasan, yung katatagan, katapangan, Panginoon. Digit sa lahat, O Lord God, yung matibay na pananalig sa iyo, Panginoong Diyos. Sa mga nanlalamig, dalangin po namin na i-restore po ninyo yung init na nawala sa kanila. Hallelujah. Pagkaisayan mo po kami, Panginoon, na patibayin at palakasin. Naway ang bawat isa ay magtulungan na magpalakasan. At sa pamagitan ng prayer, Panginoon, alam mo namin, O God, na ikaw po ang siyang patuloy na tutugon sa aming mga panalangin. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoong Diyos. Salamat po sa ipong mga salita, O God.
At salamat po sa gabing ito, sa matagumpay na gawain ito. Naway patuloy mo kaming ingatan sa aming pag-uwi, Panginoon, even sa aming pamamahinga sa gabing ito, ay aming pong patuloy na pinagkakatiwala ang aming buhay. Dalangin namin ang protection at guidance po ninyo na makarating po kami sa aming mga taanan ng ligtas at makapagpahinga po kami ng matiwasay at mapayapa, Panginoon. Salamat po sa matagumpay na buong maghapong iyo pong pinagkaloob. Salamat, O God, sa mga pagpapala. Patuloy ka naming dadakilain, itataas at pararangalan, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat, O God. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po sa ating lahat at ganoon din po sa mga kasama namin na nanood. Yan. Sa mga isa sa ating prayer meeting. Pero bago yan, mga kapatid, isa pa na kaparaanan upang masamba po natin ang ating Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating mga handog. Papurihin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating paghahandog. Magbigay tayo, sing. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liklik at umaapaw. Ibabalik, siksik, liklik at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Niling ko nga tayong lahat ay tumayo at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin kayong itinataas sa oras na ito. Lord, nandito na po ang aming mga handog sa inyo bilang aming pasasalamat at papuri sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin sa pamamagitan nito, O Lord. Kinikilala namin na lahat na nanggaling sa amin ay iyo pong ipinagkaloob at ibinigay lamang. Pinagkatiwalaan niyo po kami sa mga bagay na ito na pwede namin gamitin para luwalatiin ka, papurihan ka at itaas ka, O God. Tanggapin niyo nawa ang aming pong mga handog na nawa ito'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Magamit po ito sa kalalawak po na yung gawain sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Ikaw lamang siyang mapapapurihan sa mga bagay na ito, Lord God. Alam po ninyo yung mga pangangailangan po namin sa araw-araw. Tulad ng yung pong mga pangako, alam namin na ibabalik ninyo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat isa. At ganoon din po sa mga nagbigay online, Panginoon, sa mga kasama namin, O God, na nakinood, nakisama sa prayer meeting na ito, na nagbigay ng kanilang mga handog. Pagpalain mo rin po sila at patuloy ka na kumilos sa kanilang mga buhay. Alam po ninyo yung mga panalangin po nila sa iyo. Alam po ninyo yung mga pangangailangan nila. Alam po ninyo yung mga problema po nila. Dalangin namin na bigyan mo sila ng katagumpayan sa mga bagay na yan. At patuloy mo ipagkaloob ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Salamat po. Ikaw na pong patuloy na mag-ingat sa amin sa gabing ito. Ito ang aming panalangin sa mga kapangyarihan pangalan na Jesus. Amen. Amen. God bless you po sa ating lahat. Good evening.